General Nicolas Torre III nag-post ukol sa pasasalamat sa suporta matapos na maalis sa posisyon bilang hepe ng Philippine National Police. PNP tiniyak na magpapatuloy ang trabaho at serbisyo sa kabila ng biglaang pagpapalit ng liderato. Pasaway na rider na tumakas at minura ang traffic law enforcers ng DOTR sa paiisyuhan ng show cause order sa Land Transportation Office. At dalawang low pressure area at habagat magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ayon sa PAGASA. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, August 27, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balitang ngayong tanghali. Umupo na bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Kahapon ng umaga, isinagawa ang Assumption Ceremony sa Campo Crame sa harap ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ang detalye sa report ni Leia Ilagan. Prerogative ng Pangulo. Ito ang sinabing dahilan ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa pagtatalaga kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Ito'y matapos na alisin sa pwesto si PNP Chief Police General Nicolas Torre III, epektibo noong Lunes, August 25. Ayon kay SILG, walang nalabag na batas at wala ding criminal case at kasong administratibo si General Torre, subalit kailangan itong palitan ng presidente. Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Itinanggi din ng kalihim na politika o mayroon silang hindi pagkakaintindihan ni General Torre na dahilan ng pagtanggal dito sa pwesto. No, never. PNP Chief and I have always had a great relationship. We've never had disagreements, and save for the last few days about certain things. And until now, I still consider him not only as a colleague, but someone who I've gone to battle with and who I trusted big decisions of the President with. Kinumpirma din ni Secretary Remulla na ilalagay ng Pangulo si General Torre sa ibang posisyon sa gobyerno. We will have to wait for the President to make the announcement. I'm not at liberty to... I actually don't know for a fact of what will be offered to him, but it has been brought about during our conversation that he is thinking of offering a position to the former Chief PNP. Si Lieutenant General Nartates, sinabing itutuloy ang 5-minute response na programa ni General Torre laban sa krimen. We should respond to any distress call or call for help from our community. Yan naman ay part ng ating managing police operations. Ang ating dati lampat-sipat yan eh. And then managing police operations and enhance natin. It is about patrolling and investigation. Proactive and reactive. Ngayon, about the response is nandito na tayo sa proactive pa lang. Tiniyak din ni Lieutenant General Nartates na idadaan niya sa tamang proseso kung magpapatupad siya ng reshuffle sa mga opisyal ng PNP. About the reshuffle, about placement, we will go with the normal procedure. May process yan eh, no? Especially when our former Chief PNP ay nagbigay ng order, of course, may procedure yon. And then kung merong changes, sabi ko kanina, officers come and go, we always serve at the trust and confidence of the appointing authority. Si Lieutenant General Nartates ay mula sa PMA Tanglaw Diwa Class of 1992
at manunungkulan hanggang March 2027. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos na alisin sa pwesto bilang hepe ng Philippine National Police, isang post ang ibinahagi ni Police General Nicolas Torre III sa kanyang official Facebook page. Makikita na isinare ni General Torre ang post ng isang fan page kung saan nakasaad ang captions na sa bawat laban, sa ringman o sa serbisyo, ang tagumpay ay laging para sa taong bayan. Dagdag pa nito, ang lakas at tapang ni Chief Torre ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino dahil ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. Isinare ni General Torre ang post ng nasabing fan page at nilagyan ng captions na "Salamat po sa suporta nyo." Base sa impormasyon mula sa ilang sources, sinasabing nag-iimpake na si General Torre at kanyang pamilya para lisanin ang tinaguriang White House o ang tahanan ng Chief PNP sa loob ng Campo Crame. Naniniwala si Davao City Acting Mayor Baste Duterte na posibleng may internal conflict umano sa pagkakatanggal kay Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Hindi rin kumbinsido si Mayor Baste na isang hakbang ito upang ilipat ang atensyon ng publiko sa isyu ng maanomalyang flood control projects. Ayon pa sa Davao Acting Mayor, maaaring nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa ilang mga opisyal na maaaring naging dahilan ng pagkakatanggal kay General Torre. Demoted siya, so tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict daw. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. Hindi maaantala ang serbisyo at operasyon ng pambansang pulisya sa kabila ng biglaang pagpapalit ng liderato sa Philippine National Police. Ayon kay Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, alam ng mga pulis ang kanilang mga trabaho kaya't diretso lamang ito kahit na sino ang nakaupong pinuno ng organisasyon. Mula sa Camp Crame may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ang assurance na ibinigay ng PNP para masiguro na hindi maaapektuhan ang kanilang trabaho nitong biglaang pag-appoint ng bagong Chief PNP? Magandang tanghali sa UNA, mananatiling profesional na organisasyon ang PNP sa gitna nga ng biglaang pagpapalit ng liderato. Ayon sa PNP Public Information Office, hindi mauudlot ang operasyon at pagbibigay serbisyo ng PNP sa publiko. Mananatili rin anilang tapat sa kanilang mandato ang mga pulis para protektahan ang kapakanan at seguridad ng taong bayan. Kasunod dito, sinabi din ng PNP na inirerespeto nila ang direktiba mula sa Malacanang at buo ang kanilang suporta sa kanilang bagong pinuno na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Umapila naman sila sa publiko na iwasan ang espekulasyon at mga hindi beripikadong impormasyon. Gate ng PNP, magiging transparent sila at magbibigay ng mga updates kapag may mga bago ng development sa organization. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ang inanunsyo ng Malacanang sa gitna ng ginagawang investigasyon sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, magsisimula ang lifestyle check sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Maaari niyang mag-initiate ang kada ahensya ng pamahalaan at maging ang ombudsman ng lifestyle check. Nanindigan ng isang mambabatas na dapat lamang suriin ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Anya, kung mapatunayan sa mga alegasyon ng korupsyon, hindi dapat aprubahan ang panukalang pondo nito para sa taong 2026. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Questionin at inspeksyonin. Ito ang binigyang diin ni Barangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste patungkol sa mga hinihinalang maaanomalyang proyektong gawa sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
Ayon sa mambabatas, hanggat hindi nasisilip ang mga nasira o palpak na mga proyekto, pababayaan lamang ito ng mga kontraktor. Kung sa ibang mga distrito sa ating bansa, hindi natin ini-inspect at kine-question bakit mali ang gawa ng mga kontraktor, minsan hindi nila aayusin. Kaugnay nito, dapat aniyang muling singilin ang mga kontraktor oras na mapatunayan ang mga irregularidad sa mga ipinagawang infrastruktura, lalo na at bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan ang ginamit na pondo para rito. Sana we get our money's worth for the new projects, hindi na po mandadaya ang mga kontraktor sa mga darating na mga taon, at yung mga nakaraang mga proyekto ay sana ipapaayos pa ng walang gastos mula sa gobyerno. Samantala, nanindigan na rin ng kongresista na kasabay ng paglutang ng mga anomalya sa flood control projects ng DPWH, dapat suriing mabuti ang ibibigay na pondo sa ahensya para sa susunod na taon. Aniya, dapat masigurong magagamit sa tama ang budget na ito. At kung napatunayan na widespread ang korupsyon sa DPWH, ang tanong, bakit naman natin bibigyan ng 880 billion pesos pa ang ahensya at ang management na nag-oversee sa korupsyon na ito? Giit ni Representative Leviste, bukod sa mga isinasagawang investigasyon, kailangang ipakita ng DPWH ang tunay na aksyon upang masolusyonan ang mga problemang ito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maikakaila ang pag-iral ng padrino system sa pagpasok sa gobyerno. Aminado sa isyong ito ang Civil Service Commission o CSC. Ginawa nito ang pahayag nang humarap sa House Committee on Appropriations para sa budget deliberations ng ahensya. Ayon kay CSC Chairperson Marilyn Yap, hindi nila matutugunan ang isyong ito liban na kung plantilla position o permanenteng posisyon sa gobyerno. Hindi po namin pwedeng ikaila that realities on the ground, these things are being practiced. Yung ginagarahe muna ang mga ilang posisyon and then they fill it up with the people that they prefer. And sadly, we cannot control the discretion of the heads of offices of different agencies because they are the ones responsible for selecting the people they should be placing. However, meron namang chance na kung ito ay mga plantilla positions, dadaan sa amin ng kanilang appointments at doon namin makikita kung ito ay patronage-based. Like for example, yung pag maraming NEPO appointments, dadaan sa amin, ibabalik namin yan, iti-disapprove yung appointment. Kung kulang siya ng qualifications, pumasa sa Merit and Promotions Board sa kanila, sa baba, pag-akyat sa amin, mahuhuli naman yan eh. Nakatakdang isagawa ang public interview sa mga nagnanais na maging ombudsman sa August 28 hanggang September 2. Isasagawa ito ng Judicial and Bar Council sa Supreme Court and Bank Session Hall. Kabilang sa mga nakaschedule si Department of Justice Secretary Crispin Remulla kung saan ang kanyang interview ay isasagawa sa September 2. Suportado ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa panukala ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro na napapanahon na para baguhin ang 15 years AFP modernization program sa kabila ng mga external threat na kinakaharap ng bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sang-ayon ng sandataang lakas ng Pilipinas sa panukala ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pabilisin ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at iwasan na ang mahabang paghihintay sa Horizon Phases. Ayon sa Philippine Navy, matagal nang umiiral ang Horizon Planning simula pa noong 1992. Subalit malaki na ang nagbago sa teknolohiya at sitwasyon sa rehiyon. That is a very welcome statement by the Secretary of National Defense. If you notice, the Horizon Planning for the modernization has been there since 1992. And there are changes already in technology, in the operating environment, hence the need to fast-track our projects. We fully support the statement of the Secretary of National Defense. Dagdag pa ng AFP, karaniwan ay umaabot ng 10 taon na ang bawat yugto ng modernisasyon.
Pero sa gitna ng makabagong banta at teknolohiya, dapat umanong pabilisin ang pagpapatupad ng mga proyekto. So with this pronouncement of our DND, no, we really welcome that para po ma-fast track nga as na-recalibrate siya to Horizon 3 from Horizon 3 to address the modern challenges that we face. Nitong isang linggo, sinabi ng kalihim na kailangan ng baguhin ang modernization program ng AFP na kasalukuyang nakasetup sa 15 taon dahil masyado itong mahaba at hindi na praktikal. Giit ni Teodoro, hindi na akma ang sistema para sa pagpapalakas ng sandataang lakas, lalo na't may mga banta sa labas ng bansa. Ayon sa kanya, hindi dapat patagalin ang pagbili ng mga kailangang kagamitan. So I hope also for this year we'll be pursuing a DND transformation law. And I'm looking forward to also changing our modernization law. We cannot work with 15-year horizons. It's too long and too impracticable. You know what? I'll just give you an example. In Ukraine, they have to retool and re-equip every 3 months because of artificial intelligence. So, and you have a 15-year horizon. Samantala, sa isyu ng mga infrastrukturang itinatayo ng Vietnam sa South China Sea, hindi ito direktang sinagot ng Philippine Navy. Ngunit giit ni Rear Admiral Trinidad, nananatiling matibay ang ugnayan ng AFP at ng sandataang lakas ng Vietnam. Iginiit ng AFP, hindi sila nababahala sa mga ginagawang operasyon ng Vietnam at patuloy ang malapit na kooperasyon ng dalawang bansa. Actions of the other claimant countries in the South China Sea, we defer to the appropriate government department to address this. But I would like to emphasize that other claimant countries, especially Vietnam, their armed forces and the AFP have very close relations. We have activities that strengthen these relationships, football on the ground, cross exchanges by ships and our personnel, which is very different or opposite to the actions, the coercive and aggressive actions of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa House of Representatives ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima kasama ang iba pang Liberal Party Congressmen ang House Resolution number 192 para makakuha ng mas maigting na suporta sa international community kaugnay ng ginagawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Layon ng House Resolution na hikayatin ang Executive Department sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na maghahain ng resolusyon sa United Nations General Assembly at tawagin ang pansin ng People's Republic of China para respetuhin ang arbitral ruling. Mula sa House of Representatives, ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, hindi ba sapat para kina Congresswoman de Lima ang hakbang ng PBBM administration para tugunan ang agresyon ng China? Ela, sa gitna ng tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea, iginiit ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na kailangang mas makakuha ng matibay na suporta ang Pilipinas para maipagtanggol ang ating karapatan sa pinagtatalo ng teritoryo sa ilalim ng 2016 arbitral ruling. Anya, hindi naman siya nakukulangan sa ginagawang pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kinakaharap na suliranin. Gayunman, kinakailangan anyang magawa ang lahat ng legal na hakbang para maipagtanggol ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Bunsod nito, inihain ni Congresswoman de Lima at iba pang Liberal Party lawmakers ang House Resolution number 192. Layo nitong hikayatin ng Executive Department sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na maghain ng resolusyon sa United Nations General Assembly at tawagin ang pansin ng China para respetuhin ang arbitral ruling. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative de Lima. Well, it doesn't mean that we should stop already asserting our rights, starting our sovereign rights, and also seeking
for more support from the international community. Kahit ganyan nagmamatigas pa rin ho hanggang ngayon ang People's Republic of China, then the more we should undertake, we should take certain steps, legal steps, to address that matter. Kasi we cannot afford further escalation in the West Philippine Sea. Dagdag pa nito, dapat din anyang magsampa ng reklamo ang Pilipinas sa iba pang international tribunals kaugnay ng agresyon ng China. Samantala, ayon naman kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, panahon na ring bumalik tayo sa ICC dahil sa isyong ito. Maganda sigurong dahilan din na bumalik tayo sa International Criminal Court o sa Rome Statute yung nangyayaring aggression ng People's Republic of China. Kasi sa ilalim ng ICC, pwede tayo mag-file ng crimes of aggression laban sa ibang bansa as long as we are members of the ICC and the incidents happen in our territory. So, panawagan din sana natin sa ating executive department, bumalik na tayo sa ICC. Ella, ayon kay Representative De Lima, kailangan makapaghain ng kahalintulad na resolusyon sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ros Halicos. Kinumpirma ng Malacanang na mayroong ibibigay na bagong posisyon kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hindi muna nila maibibigay ang detalye kung anong posisyon ang ibibigay sa dating hepe ng PNP hanggat hindi pa nakakausap si Torre ukol sa posisyon. Dagdag na Malacanang, kwalipikado naman si General Torre na maglingkod sa ibang posisyon sa gobyerno. Dinidinig ngayong araw sa House of Representatives sa mga programa at plano ng mga ahensya na may kinalaman sa public safety at kaayusan kabilang ang National Police Commission at Philippine National Police. Inaasahan na matatalakay ang ilang mga proseso ngayong nagkaroon ng biglaang pagpapalit sa pamunuan ng pambansang pulisya. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ano ang aasahan natin sa kabuuan ng talakayan ngayon dyan sa Committee on Public Order and Safety? Ella, ang tinatalakay o pinag-uusapan ngayong araw sa pagdinig ng Committee on Public Order and Safety ay ang mga programa, plano at legislative priorities ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa seguridad at kaayusan. Kabilang dito ang National Police Commission o NAPOLCOM, Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection o BFP at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Layunin nito na masubaybayan ng mga mambabatas ang pagganap sa tungkulin ng mga nabanggit na ahensya ng gobyerno. Isa rin sa layunin ng pagdilig ngayong araw ay siyasatin kung naayon pa ba sa batas ang paggawa ng mga nasabing ahensya at kung epektibo ba ang mga programa ng mga ito. Kasunod naman ng bigla ang pagpapalit sa pamunuan ng pambansang pulisya kahapon. Naitanong ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Aco kung bakit wala sa nasabing pagdinig ang bagong chief ng Philippine National Police na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. At ito naman ang ipinaliwanag ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz na siyang representative ng PNP sa nasabing pagdinig. As we all know, sir, the Chief PNP is newly installed, assumed his office yesterday. Police Lieutenant General Melencio Nartates. And before I came here, I went to his office and sought his guidance. And at that time, sir, he's still preoccupied with a lot of things being today his first day of office. Napag-usapan din kanina ang nabanggit ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nabanggit ng Commission on Human Rights na sa kanilang investigasyon sa extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon, nahihirapan silang makakuha ng access sa police documents at reports. Ngunit hindi naman ito nasagot ng PNP dahil ayon kay Police Brigadier General de la Cruz,
beyond level of authority niya na ito dahil limited lamang sa presentation kanina at i-relay niya ito sa national headquarters para makapagsumite sila ng response sa tanong. Paliwanag naman ni Attorney Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM, ongoing naman ang kanilang targeted investigation kaugnay ng EJK ng nakaraang administrasyon. Ngayon, ongoing pa yung mga pagtatanong ng mambabatas dito sa mga opisyal nga ng NAPOLCOM, PNP at BFP at maging ng BJMP. So ayan muna update mula rito sa House of Representatives. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Inimbestigahan ngayon ng Senado ang ilang mga issue na may kaugnay sa mga aktibidad ukol sa espionage o pag-espiya sa bansa. Para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga hakbang laban sa espionage? Siniyasat ni Senador Panfilo Ping Lacson kung ano na ang mga nagawa at mga bagong impormasyon na nakalap ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan matapos nga ang serye ng pag-aresto sa mga hinihinalang espiya sa bansa. Kabilang na dito yung mga hinihinalang espionage activity na natuklasan malapit sa Malacanang noong Pebrero, gayon din sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC noong Mayo. Ayon sa National Bureau of Investigation, may nasa 7 operasyon na ang kanilang ginawa kung saan ang huli ay bago pa ang 2025 national elections noong Mayo. 19 na individual ang kanilang naaresto kung saan 13 dito ay Chinese nationals, 5 Pilipino at 1 Cambodian. Paliwanag ni NBI Acting Regional Director Ferdinand Lavin, ang mga Pilipinong nahuli ng mga otoridad kaugnay ng umano'y espionage activity ay kinakasakapan lang bilang guide, driver o aid ng mga banyaga. Ang status nila ay nakakulong pa sila. At yung aming follow-up operation is more on the nature of digital or electronic surveillance, continuous surveillance. As a matter of fact, 2 of the 6 operations were born out from the information or electronic information taken dun sa naunang operation. Ngunit binigyan diin ni Senador Ping na dapat mabawasan ng malaki ang buong pangkat ng espionage operations. Kailangan anya ng mga follow-up operations para dito dahil ang spy agents ay dumadating at umaalis lang ng bansa. Kaya kung may maaaresto man anya ay mayroon ring papalit. I heard, I have it on good information, na maraming sleeper agents, even regular members of PLA na nandito. Imagine, widespread Meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Makati, meron tayong Dumaguete, umabot na sila sa malapit sa Aguinaldo, and then COMELEC, Malacanang. So medyo there's more than meets the eye here, di ba? So kailangan talaga yung pursuit operations natin walang let up. Kasi if we rest on our laurels, so to speak, then naging complacent tayo. Napag-usapan din ang kaso ng Chinese businessman na si Joseph C. na nahuli kamakailan lang dahil nga sa paggamit ng mga peking dokumento at nagpakilala rin itong Pilipino. Kinuwestiyon sa pagdinig ng Senado ang Philippine Coast Guard, partikular na ang proseso nila ng pagbibigay ng PCG auxiliary kung saan nakakuha pa ng ranggo ang naturang Chinese national. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa resulta ng 2025 midterm elections batay sa inilabas na latest survey ng Octa Research. Samantala, pangunahin naman sa nais matutukan ng taong bayan para sa 2028 elections ang issue ng pandaraya. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live.
Dante, ano na ang detalye nitong latest survey ng Okta hinggil sa nakaraang pagdaraos ng eleksyon sa bansa? Magandang tanghali, Ella. Batay sa resulta ng Okta Research tugon ng masa survey na inilabas ngayong araw, 83% o mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa naging resulta ng May 12, 2025 midterm elections na ito ay accurate at credible. 4% lang ang walang tiwala at 14% naman ang hindi pa makapagpasya. Bukod dito, karamihan din ng mga Pilipino o 64% ang nagsabing naisagawa ng Commission on Elections o COMELEC na malaya, patas at credible ang halalan. Lumabas din sa survey na 86% ng mga Pilipino ang kontento sa automated election system sa bansa at naniniwalang dapat ituloy ang ganitong paraan ng botohan. 96% ang nagsabing madaling gamitin ang mga makina o automated counting machines o ACMs noong eleksyon. Samantala, pagdating naman sa 2028 elections, lumabas na ang pangunahing dapat umanong tutukan ay ang issue ng cheating o pandaraya. Ginawa ang tugon ng masa survey noong July 12 hanggang 17 sa 1,200 respondents edad 18 taon pataas sa National Capital Region, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Itinanggi ng Presidential Communications Office sa PCO ang alegasyong may bayarang vloggers at social media reactors para ma-promote ang PBBM administration. Samantala, nasilip din ang paglobo ng panukalang pondo ng PCO para sa susunod na taon sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Tinanggi ng Presidential Communications Office o PCO ang alesyong may binabayarang vloggers at social media reactors para maipromote ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa nito ang pahayag ng tanungin ng isang kongresista sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng ahensya sa 2026. We don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commending the activities, the programs of the president, and they are by no means employed by us. Giit pa ni PCO Acting Secretary Gomez, walang line item para sa vloggers sa panukala nilang pondo para sa 2026. 2.8 billion pesos ang proposed budget ng PCO sa susunod na taon. Samantala, nasilip naman ng isang makabayan lawmaker ang paglobo ng panukalang pondo ng PCO para sa 2026. Kabilang na ang para sa travel at advertising expenses. Ayon sa PCO, para ito sa promotion ng Pilipinas sa chairmanship ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa susunod na taon. Most of the increases will really go to ASEAN, but at the same time, we're looking at several other important milestones for next year, and that's why we need to advertise not just locally, but in some international outlets as well. Bukod dito, target din ng PBBM administration na ma-promote ang Pilipinas para sa bid nito ng isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Department of Transportation ang public-private partnership sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Transportation Department, malaki ang maitutulong ng PPP sa pagpapaganda sa naturang paliparan. Narito ang report ni Benedict Samson. Transparent ang gagawing public-private partnership sa Ninoy Aquino International Airport, alinsunod na rin sa naging guidance ng Asian Development Bank. Ayon kay Transportation Secretary Vince Tizon, wala pa mang isang taon ay napaganda na ang naturang paliparan. Kaya naman nagpahayag ng pagsuporta ang Department of Transportation patungkol sa PPP sa NAIA. So, pinaninindigan ng gobyerno ang PPP with San Miguel Corporation. Ito ay transparent, ito ay dumaan sa masusi na proseso na in-advise ng Asian Development Bank at nakita naman natin ang naging benepisyo
ng pag-PPPP ng NAIA. Gumanda ang serbisyo, umigsi ang mga pila, gumanda ang overall experience ng mga kababayan natin at ng mga turista natin. Matatandaan noong August 12, ilang grupo ng manggagawa tulad ng Samahang Manggagawa sa Paliparan ng Pilipinas, National Confederation of Labor, civic groups at iba pa ang humiling sa Korte Suprema na ideklarang labag sa konstitusyon at walang bisa ang MIA Revised Administrative Order No. 1. Ngunit gate ng DOTR, dapat ipaubaya na sa Korte ang proseso. Nasa Korte na ang mga reklamo at pabayaan na lang nating dumaan ang proseso. No? Pero paninindigan ng DOTR at ng gobyerno ang PPP ng NAIA. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang advocacy group na Lawyers for Commuter Safety and Protection na maaaring malabag ang privacy ng isang individual sa pinaplano ng Department of Transportation na paglalabas ng listahan ng mga pasaway na driver. Mula sa Pasay City, ang detalye hatid ni Benedict Samson. Benedict, ano ang hiling ng naturang advocacy group sa Land Transportation Office at DOTR patungkol sa planong Shane Campaign? Magandang tanghali, Ella. Pag-aralang mabuti. Ito yung ipinananawagan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Lalabas ng umano'y listahan ng mga driver na pasaway na driver. Kahapon inihayag ng Department of Transportation ang plano nila na paglalabas ng pangalan ng mga pasaway na driver. We will probably call it yung huwag niyong tularan o huwag niyong pamarisan list. Ipapublish namin ang mga pangalan ng mga kagaya nitong driver na to. Pinag-aaralan na namin ngayon yan. Para lang matuto. Kung hindi kayo matatakot sa kaso, sa multa, baka dito mahiya kayo. Sa pahayag na inilabas ng LCSP, nakasaad na bago ito maging legal ay dapat masunod ito ang due process na kung saan dapat magkaroon ng oportunidad ang violator na marinig at madepensahan ang kanyang sarili. At kung isa sa publiko ang pangalan ng mga violator, ay maaari itong magdulot ng privacy concern. Ang naturang plano ay maaaring mapigilan o mabawasan ang mga lumalabag sa batas trapiko. Ngunit maaari rin itong magresulta sa emotional o social consequences hindi lamang sa violator kundi sa pamilya nito. Kaya naman hiling nila sa LTO na pag-aralan munang mabuti ang patas na polisiya patungkol dito. Ella, ayon pa nga sa LCSP ay meron na nga kaukulan na bayad dito pa nga lang sa mga traffic violation at hindi sa pamamagitan ng pagpapahiya sa mga ito. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Paiisyuhan ang show cause order sa Land Transportation Office ang pasaway na rider na tumakas sa mga operatiba ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Sa isang post ng DOTR SAIC, ibinahagi nito ang larawan ng rider na nahuli sa Tondo, Maynila na tinangkang tumakas sa mga traffic law enforcer. Imbes na sumunod, nagawa pa umano nito na murahin ang mga traffic enforcer at tumakas ng walang helmet. Sinasabing gamit rin nito ang kaduda-dudang plaka. Muling binigyan diin ng DOTR SAIC na hindi nila palulusutin ang mga pasaway at maling pag-uugali ng mga motorista sa lansangan. Malaki ang naging epekto ng overhaul ng EDSA Guadalupe Cloverleaf Road sa Makati City para ibsan ang mabigat na trapiko sa lugar. Ayon sa Department of Public Works and Highways, National Capital Region o DPWH-NCR, ang proyekto na natapos noong Hunyo at malaking tulong sa traffic decongestion sa kalsadang nagdudugtong sa Mandaluyong at Makati City. Ilan sa mga isinaayos ng DPWH ay ang installation ng high-quality asphalt overlay at refinement ng line markings.
Maghihigpit ang bansang Japan para sa Business Manager Visa kaugnay ng tumataas na concern na ginagamit ito ng mga foreign nationals para sa mas madaling paninirahan sa kanilang bansa. Sa ngayon, maaaring makakuha ng Business Manager Visa kapag nag-invest ng 5 million yen o katumbas ng nasa halos 2 million pesos bilang kapital at pag-hire ng at least 2 full-time na empleyado na naninirahan sa Japan. Pero sa magiging bagong polisiya, ayon sa Immigration Service Agency, itataas ang investment amount sa 30 million yen o nasa 11.5 million pesos at kailangan mag-hire ng at least isang full-time employee na naninirahan sa Japan. Nakatakdang ipatupad ang revised criteria sa kalagitnaan ng Oktubre ngayong taon. Nagbabala si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa posibleng pagbagal ng koleksyon ng basura sa lungsod matapos ang opisyal na pagsasara ng Navota Sanitary Landfill. Ngunit sa kabila nito, tiniyak ng alkalde na nakahanda na ang lungsod ng Maynila sa posibleng epekto nito. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Magagamit na ngayong araw ang ipinatayo ng pamahalaang lungsod ng Maynila na sariling transfer station sa Vitas Tondo, Maynila. Ito ay matapos ang opisyal na pagsasara ng Navota Sanitary Landfill kahapon August 26. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ang pagtatayo ng bagong pasilidad na ito ay bahagi ng kanilang contingency plan upang masigurong maayos ang transportasyon ng basura papunta sa New San Mateo Sanitary Landfill. Bukod dito, bilang paghahanda, magagamit na rin aniya ang mga bagong hauling trucks na bunga ng pakikipagtulungan ng Department of Public Services ng lungsod at mga private contractor. Ito naman po yung itinayo nating pasilidad. Ito po, dinidemo namin sa inyo, yun yung malaking truck, may backhoe, darating yung small truck natin, ibubuhos yung basura dyan, ibabako, itatransfer sa malaking truck para yung maliit na truck makabalik kagad sa ating komunidad. Binigyang diin din ng alkalde na isa pang layon ng pagpapatayo ng maliit na panibagong transfer station sa lungsod ay upang madaling makabalik ang mga truck na umiikot sa mga barangay at hindi na kailangan pang bumiyahe patungong Rizal. Kaugnay nito, nanawagan si Mayor Isko sa mga Manilenyo na maghintay sa kani-kanilang lugar para sa pagkuha ng basura. Ito aniya ay upang maiwasan ang pagkalat nito sa mga kalsada. Aminado naman ang alkalde na ang pagbabagong ito ay may karagdagang gastos para sa lungsod. Ngunit binigyang diin niya na ang kalusugan at kapakanan ng publiko ang pinakamahalaga. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Welcome para sa Mayors for Good Governance ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ay aprobado muna ng mga lokal na pamahalaan ng mga proyekto ng national government bago ito ipatupad sa kanilang mga nasasakupan. Ayon kay Baguio City Mayor Benamin Magalong, ito ang matagal na talagang hinihintay ng mga local chief executives para masiguro na makatotohanan ang transparent at di nagagamit sa katiwalian ang mga proyekto. Mula sa Baguio City may report si Grace Doctolero live. Yes, Grace, go ahead. Ella, welcome ni Mayor Magalong ang panawagan ng Pangulo. Ito na ang matagal nang hinihintay ng mga local government officials para masiguro na ang mga proyekto ay makatotohanan, transparent at hindi nagiging daan ng katiwalian. Sa local government, pag hindi patupad ang isang project at hindi nailagay sa annual investment plan, kakasuhan ng graft and corruption yung mayor. Oh. Ganun katindi. Pero sa kanila, walang AIP, wala lahat, walang konsultasyon lahat. Ipapatupad mo, patapos may porsyento pa sila. May porsyento na sila. Wala pa silang kaso.
Suportado ng Mayors for Good Governance ang polisiya ng Administrasyong Marcos na hindi dapat magpatupad ng proyekto ang mga national agencies kagaya ng DPWH nang walang konsultasyon at pag-aproba ng mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, maraming lokal na opisyal ang matagal nang naiini sa mga proyekto na ipinipilit ng ilang mambabatas at ng DPWH kahit walang sapat na basihan. Giit ng alkalde dapat dumaan sa masinsinang review at konsultasyon ang bawat proyekto para masiguro na makabuluhan ito at nagbibigay benepisyo sa mga residente hindi lamang sa interes ng mga politiko. Pinupuri naman ng mga Mayors for Good Governance ang inisyatiba ng Pangulo dahil nagbibigay ito ng lakas sa mga LGU at nagtitibay ng partnership ng national at local governments. Dahil dito dumami ang mga alkalde na nagsumite ng aplikasyon upang sumali sa Mayors for Good Governance. Mula sa ilan lamang taon-taon, umabot na sa higit 300 ang bagong aplikante. Senyales na lumalawak ang suporta sa atikain laban sa katiwalian. Naniwala ang mga kasapi na ang mga pulisiyang ito ay magdudulot ng mas transparent, mas accountable at mas epektibo pagpapatupad ng mga proyekto lalo't hinihiling ng mga mamamayan na malaman kung saan napupunta ang kanilang binabayarang buwis. Ella, umaasa ang mga Mayors for Good Governance na magsisilbing bagong pamantayan ang panawagan ng Pangulo upang matiyak na bawat proyekto ay konsultado, makatao at malayo sa anomalya. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Magpapaulan ngayong Miyerkules sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa ang dalawang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at ang Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa Pag-asa, ang LPA sa paligid ng Patnanungan, Quezon ay may maliit na tsansang maging bagyo habang ang isa pa sa kanluran ng Dagupan City, Pangasinan ay may katamtamang posibilidad na ma-develop bilang tropical depression. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Calabarzon. Magdadala rin ang maulap na panahon na may pag-ulan ang habagat sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga, Peninsula at Northern Mindanao. Bumaha sa ilang bayan sa Palawan kasunod ng naranasang malakas na buhos ng ulan, bunsod ng sama ng panahon. Pinagbabawalan na ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat dahil sa panganib sa karagatan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Andy Pagayona, live. Andy, kamusta na ang lagay ng panahon dyan sa Palawan at meron bang mga pamilyang inilikas na? Ella, magandang tanghali sa ngayon. Wala pang update na inilalabas itong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa kung may mga pamilyang inilikas na dahil nga sa naranasang sama ng panahon, bunsod, kung saan nagdulot ito ng mga pagbaha. At patuloy pa rin na nakakaranas ng mga pag-ulan dito sa Puerto Princesa, particular yung ilang mga barangay at ilang munisipyo sa Palawan. Dahil sa walang humpay na pag-ulan sa ilang munisipyo sa Palawan, nakaranas ng mga pagbaha ang bayan ng El Nido, Palawan. Sa kuhang video ng isang netizen, makikitang baha na ang kalsada papasok sa bayan ng El Nido. Lubog rin sa baha ang El Nido Central Elementary School sa Barangay Maligaya sa naturang lugar dahil sa walang humpay na pag-ulan. Dahil dito agad naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan ng El Nido na suspindihin muna ang klase sa lahat ng antas, mapa pribado at pampublikong eskwelahan.
Wala rin pasok ang mga bayan ng Rojas, Dumaran, Condion at ilan pang bayan sa Palawan na nakakaranas ng sama ng panahon. Samantala, kanselado na rin ang biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa bahaging norte ng lalawigan kasama na ang bayan ng Coron. Dahil nga sa sama ng panahon, nagkansela na rin ng tour ang pamosong Underground River. Dito yan sa Puerto Princesa at ilang mga turista yung nakansela sa pagpasok nila dito nga sa Underground River dahil nga sa malalaking alon, particular dyan sa Sabang area. Yan mo lang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Sarado ngayon ang ilang mga kalsada sa lalawigan ng Batanes bunsod ng naranasang mud flow at pagbagsak ng ulang debris na dala ng nararanasang malakas na pag-ulan doon. Sa post ng Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, inaabisuhan ang mga residente na maging maingat at pinaiiwas munang dumaan sa interior road sa Uyugan. Sa ngayon ay nagsasagawa na ang mga otoridad ng inspeksyon at clearing operation sa naturang kalsada. Nagtawid dagat ang mga volunteer na members Church of God International upang magdala ng serbisyong medikal sa mga residente ng Calaguas Island sa Camarines Norte. 3 barangay ang naabot ng tulong ng grupo. Narito ang report ni Lizelle Nael. Panganiban patungo sa Calaguas Island, Barangay Banokbok, Vincents, Camarines Norte upang maghatid ng medical mission sa komunidad doon. Isang malaking bagay para sa mga kapwa-tao natin na taga-isla ang mapuntahan sila dahil kung sila mismo ang magpapagamot sa ospital, kailangan nilang gumugol ng 2 hanggang 3 oras sa biyahe at syempre, kailangan din ng perang pambayad sa pagpapagamot. Bihirang marating ng serbisyo ng pamahalaan ang mga residente ng Calaguas Island. Iba yung paghahanda kasi ang kinakailangan para marating ang kanilang lugar. Bukod sa malayo ay hindi biro ang kailangang transportasyon. Mahirap po kasi may dagat dito sa amin. Lalo kung mga pangyayaring emergency, katulad na lang may mga anak o mga taong para masagip po baga ang buhay. Minsan po hindi na nakakarating sa bayan. Kung halimbawa makarating man, nakarating na rin sila sa ospital. Kasi sa layo na transportation dito sa isla namin. Pag wala pong gamot sa center, wala po silang pambili. Minsan po, nahihirapan sila sa pangangano nila, panggamot ng mga bata. Kaya po yung minsan yung iba, pag malala na po yung sakit, hindi na po nakakarating ng bayan. Sa mga ganitong lugar, ang Philippine Navy ang karaniwang nakakatulong na tumitingin sa kanilang kalagayan. Sa programang Bayanihan mula sa Karagatan na ipagkaloob ang pangangailangan ng mga residente sa isla sa pakikipag-ugnayan ng mga tropa ng pamahalaan sa mga pribadong sektor para sa karagdagang tulong. Ang initiative na ito ay isinasagawa katuwang ang ating mga partner stakeholders. Una sa lahat, syempre ang ating mga stakeholder partners from members Church of God International sa pamumuno ni Kuya Daniel Razon. Sa ngayon, magsasagawa tayo ng medical, dental missions. Meron din tayong optical services na ipaprovide naman ng ating partners from MCGI. Together na rin ng iba nating mga partner stakeholders. Magkakaroon din tayo ng feeding activity, care of MCGI, medical and dental services. Pangingisda ang kanilang pangunahing kabuhayan, subalit kapag malakas ang alon sa dagat, lalo na kapag masama ang panahon, ay hindi rin sila nakapaghahanap buhay. Kung walang kita, naisasantabi ang pangkalusugan para makatipid upang may maipakain sa kanilang pamilya.
lista ng isang request mula sa Philippine Navy. Isang medical mission ang isinagawa sa 3 barangay sa isla, sa Barangay Mangkawayan, Barangay Pinagtigasan at Barangay Banokbok. Ito po ay isla na hindi biro para makarating po dito. Kaya nagpapasalamat din po kami sa Panginoon sa magandang panahon na binigay niya sa amin at sa mga pag-iingat niya po sa lahat ng kapatiran ng MCGI po. Malaking bagay po para sa akin bilang barangay official na kasama kami sa mga naging priority ng kapatiran ng MCGI po sa kanilang mga serbisyong medikal. Yun lang po, maraming salamat po. Bukod sa libreng serbisyo medikal, nag-iwan rin ng libreng gamot ang grupo sa barangay. Napakaswerte namin dahil isang organisasyon na naman ang aming na-engage for the first time. Kauna-unahang itong partnership ng Philippine Navy sa Southern Luzon with the MCGI, and yung activity po ay napaka-successful. Yes po, ang MCGI mismo ang nagtumatao at napaka-organize po ng ating activity ngayon. Ang mga tao ay sumusunod, no? Napaka-organize ng flow ng event. Yung wala pong kayahan na magtawid para mapacheck up yung mga anak nila, libre na po dito. Sa medical mission po ng MCGI, po tulong po ng MCGI, Philippine Navy, para po maitawid ang mga gamot. Pasalamat po ako. Minsan po sa isang taon, swerte na po yung 2 medical mission, kaya po maswerte po kami at nakarating po dito ang member ng MCGI. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias, Kapitulo 57, versikulo 21 na nagsasabi, "Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.